Nagbabalik po ang saganang mamamayan, at ngayon, gaya ng ating binabanggit, Nelson, ang hepe ng Public Attorney's Office, Attorney Presida Roweda Acosta, ay makakapanayam po natin. Attorney, kayo po napapanood sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, at naka-live din po sa aming mga social media accounts. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Magandang umaga po, Attorney. Kamusta na po kayo? Magandang umaga po ka, Jen, ka Nelson, sa ating mga nanonood, sumusubaybay sa buong kapuluan at sa ating buong daigdig ng mga OFWs. Bigla naman kami nahiya sa inyo. Mas maganda pa ata yung studio nyo kaysa sa studio namin. Chip, ha? Hindi po. Backdrop lang po yan. Ganun po ba? Backdrop lang. Tarpaulin. Opo. Una po ay kamusta muna ang inyong kalusugan? Kamusta po ang pamilya, Chief? Ay mabuti po naman sa awa ng Diyos at tayo ay malusog, ligtas sa karamdaman. Although nung nakaraang Sabado po, aaminin ko sa sambayan ng Pilipino, nung mapanood ko po yung isang broadcaster na si Mr. RT, ay talagang naiyak po ako dahil halos 2 dekadang mahigit po ako naging pinuno dito. Opo. Na tayo po ay nag-introduce ng mga pagbabago para maging epektibo ang serbisyo ng PAO. Opo. Kahapon nga po, binabanggit namin, bagamat hindi namin, ngayon namin kayo nakapanayam, sabi ko, mula nung naupo kayo dyan sa PAO, napakalaki na po ng pagbabago sa sweldo, sa moral, sa lahat ng bagay ng Public Attorney's Office. Chip, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, at baka nagtatanong, ano ba ito pinag-uusapan natin? Ano ba ang narinig ninyo? Ano ba talaga sinabi nitong isang senatoriable na tawagin na lamang sa pangalang RT? Sabi po ni Mr. RT, sometimes, minsan, gano'n ba kadalas ang minsan? Ang tanong ko nga, may mga kaso daw at mga inquest proceedings sa ating piskalya na walang PAO. Sabi pa niya, absent. Wala naman pong report na ipinarating sa akin ng ating mga prosecutors at judges na nag-absent yung PAO. Lagi pong may reliever basta may nawala. At saka kilala niyo po ako, pag walang PAO, ako na mismong a-appear. Opo. Talagang hanggang umaga po yan. At sabi niya, non-performing ang PAO. Kaya magtatayo siya di umano ng sarili niyang pre-legal clinic. At siya ay magtatalaga ng mga volunteer lawyers niya na sila na ang magbibigay ng legal aid. At di umano, hingi rin siya ng authority sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman, hindi naman nagle-legislate po yan, nag-interpret ng batas. Pero baka kailangan, dahil senatoriable siya, magiging senador siya, kung siya manalo, dapat alamin niya kung ano po ang mandate ng isang senador. Hindi po siya mediator. Hindi rin siya pwedeng magpatakbo ng isang legal aid agency. Dahil hindi naman siya chief public attorney. At siya po ay senador. Gagawa po siya ng batas. Sino ka ng trabaho? Ano ho Chief, sa anong punto na hindi nyo na napigilan yung salita, napaluha kayo doon sa kanyang mga sinabi? Kasi pati asweldo ng mga tao ko, sinisilip niya Isipin mo nung araw ka, Jen, alam ni Ka Nelson to dahil nung araw nasa kabilang istasyon siya. Opo. Ang mga PAO lawyer natin, halos 7,000 lang ang sweldo. Nagta-tricycle, nagta-taxi, nagkakaritela dito sa bandang Maynila. May karitela pa dito nung araw So ako, 1992-93, PAO lawyer ako sa Maynila. Hindi kami makabili ng sasakyan. O nakabili kami karag-karag. O laging sira, laging nasa Banawe sa talyer. So sa puntong yan, may mga kasamahan pa akong butas ang medyas, kupas ang barong. Tapos hindi man lang nakakain ng tanghalian dahil kulang yung sweldo. At yung kliyente, gutom na gutom, dadating sa opisina, hindi rin niya mapakain, hindi niya mapainom. O wala kaming gamit noon. So ngayon, ang Kongreso noong 2007, sinikap ng Senado at ng lower house na patatagin tong PAO. Kaya may PAO law na ang pangalan ay strengthening the PAO and providing additional allowance therefore. Baka hindi po alam ni Mr. Tulfo na ang Kongreso mismo ang nagpasya at si Pangulong Gloria na pinirmahan niya mismo na palakasin tong PAO at dagdagan ng sweldo dahil wala naman kaming intelligence funds, wala kaming confidential funds, panggasto sa mga kliyente namin galing sa bundok at sa bukid para pagdating sabi, walang pamasahe pabalik, gutom na gutom. Mga lawyer ko pa po nagpapakain sa testigo at nagpapamasahe. Galing sa sweldo nila. Bakit sinisilip pa ho niya yun? At saka sasabihin niya walang ginagawa. Non-performing, absent. Masakit po yun sa isang ahensya na parang ginawa niyang kabayo.
Siya ang hinete. O, bigla na lang yan tatadyakan. Eh, yung pong pumipila sa kanya, akala, bago namin tulungan, dadaan sa kanya. May sulat galing sa kanya. Ay, pagdating sa amin, gutom na rin. Eh, pagkatapos namin siyang matulungan sa kanyang mga referral, para hindi siya mapahiya sa mga taong pumupunta sa istasyon niya, Opo. ay inuuna namin siya. Minsan kasabay pa nga yung mga sulat galing sa DOJ, Office of the President, at maging ng ating impilan dyan. Opo. Inuuna namin siya dahil ayaw na namin pagsabihan niya kami ng bobot tamad. Hindi naman kailangan po ng referral, pero okay lang yun. Talagang lahat welcome. Opo. Pero wag naman ganun. Halos mahigit 10 taon niya kami ginamit. Pagkatapos, sasabihin niya kami, ang kulang na lang sabihin niya, tamad kami, non-performing, ang sinabi niya, absent. Nako. Di ba masakit po yun? Si Nelson po, kasama Nelson. Oo, ganun pala yung istorya. Mukhang, Chip, ang problema nga ay parang binaliwala niya yung mga naitulong ninyo sa mga inilalapit niya sa inyo, Pao Chip. Opo, actually, yung mga nilalapit niya sa amin, hindi yung mga kino-cover niya eh. Dahil meron siyang tinututukan na mga sensational. Tama. Kumbaga yung mga kaso human na interest, ano? palagay niya siguro ay ayun nga, parang Hindi pang-pau magbabiral lang. sa Ayan, social balang media. tayo. Ayun, oo. O, nilalaang tayo. Eh, kita naman nyo, yung nag-viral yung kay Tata Nanding, yung naakusahan sa ilang tiklis na mangga na siya pala nagtanim. Eh, akala ng tao, sila po ang tumulong dun eh. Pero hindi. Pau lawyers po natin sa Pangasinan. Si Atty. Fernandez at ang kanyang director na si Honor Sagsago, pagtawag ko, respondihan po at pinalaya si Tata Nanding at naipanalo yung kaso. So sa puntong yon, hindi naman lahat ng kaso ng Pau na i-broadcast ho natin eh. Minsan, pag galing sa inyo, siyempre tututukan nyo, mag-update kayo, malalaman ng tao. Pero milyong Pilipino po ang napaakwit na ng Pau mula nang umupo ako 2001 hanggang ngayon, 2022. Milyon na pag kunuwenta po natin. Ayun. Tapos sasabihin mo tamad, sasabihin mo walang ginagawa, non-performing. Tapos meron pala siyang mahigit 100 volunteer. Sana po bigyan niya kami ng listahan at telepono ng mga yon para pagkaano, hindi pwede sa amin, i-refer namin sa kanila. Kasi hindi naman po pwedeng Pau versus Pau eh. Kapag nauna po yung first come first serve natin, nauna yung isa, hindi naman po pwedeng Pau din ang lawyer ng kalaban. Hindi bibigay namin sa mga lawyer niya. Kung meron talaga. Opo. Ang problema po para lamang sa kampanya niya, gagamitin na naman niya kami. Kaya sabi ko, please spare Pau from politics. Hindi kami gamitin sa kampanya. Ang dami naming sinuportahang senador at talagang nakipagkaisa sa amin. Si Senator Bongo nga, nagpapadala sa amin ng mga taong nangangailangan eh. Tahimik si Senator Bongo na hindi malang nabanggit si Senator Bongo kahit minsan na siya ay nag-repair sa Pau. Pero tahimik pong nakipag-coordinate sa atin si Senator Bongo. At napakarami din natulungan ni Senator Bongo na mga galing probinsya na mahihirap na pumupunta sa Senado. At maging ang Office of the President po, ang mga kamedya, ang dami. Hindi naman siya lang po nag-repair sa atin, pero siya lang naman ang bukod tangin tumatadyak sa Pau. Ginawa niya kaming kabayo na tatadyakan lang eh. Para tumakbo palalo, ganun ba? Hirap na ang Pau. Isipin niyo yung sweldo. Kung sabihin mo 100,000 ang sweldo ng Pau, pati allowances kada buwan. Ilan ang kaso niya sa isang buwan? 200 to 500 cases isang buwan. Kung sa private law firm yan, per case, may utang pa gobyerno dyan sa Pau lawyer natin na yan na may hawak na 200 to 500 cases a month. May utang pa tayo. Kaya kahit po bigyan ko, dagdagan ko ng allowances yan para sa night duties nila at inquest eh. Sapat-sapat pa yun at kulang pa nga. Kaya bakit niya sisilipin yung sweldo ng public attorney? Bakit siya po ba? Magkano nakinita niya sa programa niya? Attorney, ano po Diba? kasi sa Pau, marami rin kayo abogado. Paano nyo na-check naman ang performance? Kung meron talagang hindi tumutupad ng kanyang gampanin? Alam niyo po, sa ahensya, may disciplining authority. Okay? Ang disciplining authority, yung appointing authority. Ako po yon. Ang na-appoint lang ng presidente ay deputy, regional public attorneys o regional director.
Ilan lang yun? Bali 19 plus the chief, kung mawala na ako dito. From Assistant Regional Public Attorney to utilities po namin, ako po. Kaya mula nang umupo po ako, open po ang reklamo ng taong bayan. At pag may nareklamo, iimbestigahan natin. May due process, may hearing, position paper, may trial yan. Pag napatunayan ka nagkasala, pwede kang ma-dismiss from service, suspended, reprimanded, o kaya naman, pagka light offense lang, Opo. pwedeng admonition na lang o advice. Alam nyo ba, 11 na. Yung na-dismiss ko from service dito sa PAW, 11 abogado at staff. Meron pang 4 na presidential appointee na panahon ni President Gloria ay pinalitan niya. Tinanggal niya. Opo, dahil merong problema sa paglilingkod. Ay hindi naglingkod ng maayos. Iba, inilipat ni Presidente Gloria. Panahon niya. At ang nasuspindi ko na po dito, siyam. Ang na-penalize na, fine. Nag-fine. Pera po sa gobyerno, binalik nila yung sweldo nila. 38. Wow. Tapos remanded, 45. Ang admonition po natin, pinagalitan ko ng bonggang-bongga, 8. In writing yan. May advice pa, 4. May drug from the rules pa, 5. Kaya dito po ang mga public attorney, abay, laging red alert. May disiplina para din sa atin, dyan sa Iglesia ni Cristo o sa ibang reliyon. Merong pagtitiwalag, may pagsususpindi kapag naimbestigahan na gumawa ng mali. Kaya may accountability po dito, pero hindi namin amo si Mr. Arte. Lasang karapatang sabihan niya kaming di nagtatrabaho dahil hindi na nga po halos natutulog yung mga abogado ko. Alam mo, Ka Nelson, iba po dito buntis, iba may diabetes, iba may sakit sa puso. Aba, madaling araw nag-i-inquest duty, 24/7. Sipin nyo yan. At yung iba po dito na namatay. Sa tungkulin. Tapos gaganyanin mo. Tsaka passion for justice po. Kaya nagtatagal dito. Yung iba po, after 5 years, nagpipiskal. After 5, kaya MTC judge. So after another 5 years, 10 years, judges. Tapos 15 years, nasa Supreme Court na po yung dalawang kasamahan ko dito. Dalawang Associate Justice of the Supreme Court, si Justice Samuel Gaerlan at si Justice Inting. Yan ba mga iyan papasa sa JBC, papasa sa scrutiny ng DOJ at ng mga screening committee ng mga ahensya kung yan ay tamad at hindi nagpe-perform? Ang gagaling mo ng mga public attorney natin. At saka subok na subok po. Natatandaan niyo ba yung May 1 rebellion noong araw? Di ba nakulong? Mahigit 200 sa MPD, Manila Police District, sa CIDG. Hanggang madaling araw po, nagpapalaya tayo. Walang tulugan. Sasabihin niya, walang tumutulong. Kaya kailangan niyang tambalan ng another pre-legal aid clinic Tungpaw. Di sanang sabihin niya, payong kapatid, nasa kapatid network po siya, at naging talent po din ako niyan for 5 years. At mahal na mahal po ako ng TV5. Dapat ang sabihin niya, Yang Pao, may law, strengthening. Lalo kung strengthen yan. Dadagdagan ko ng plantilla yan para talagang ang daming tungkulin Counterpart ng OSG, ng solicitor sa appeal. Counterpart ng mga labor lawyers sa obrero. At meron pa yung mga preliminary investigation, may darab pa yan, may quasi-judicial bodies pang ina-appear ang civil service. Sa criminal case, automatic resident lawyer ng court para maging counsel de officio. Sipin niyo po yan, may sandigang bayan cases pa kami. Ang dami, ang korte po natin, 2,400 na mahigit. Almost 3,000. Ilang kami? 2,400. Diyan na lahat maglalaro, diyan na lahat kukunin. Lahat ng function, all around po kami. Tapos, hirap na. Para ba kaming aliping sa gigilid na may bit-bit na isang sakong bigas hinahagupit pa kami? Ano po ba yan? Tama ba yan? Wala naman siyang ebidensya. Sabi ko nga, pangalanan niya, sino yung sinasabi mong absent? Sino sinasabi mong hindi nagpe-perform? At kakasuhan namin. So, pangalanan niya, kung meron. Chismis Tayo po sa media, hindi pwede chismis. Hindi tayo mahilig sa marites. Kailangan merong source. Merong facts and evidence. Dahil pag ganyan, malalibel ka nga. Opo. Masintensyahan ka nga.
Attorney, yung binabanggit ba ay kasi ang nabasa ko Cagayan no. So hindi ba particular PAW na nasa Cagayan itong binabanggit niya? Yung Cagayan po, nag-comment, IBP Cagayan ang nag-comment po sa amin. Meron Ah. silang statement. Ang IBP Central Luzon, meron din pong statement. Suporta sa PAW, IBP Cebu City, IBP La Union Chapter, Leyte, Pangasinan, Bulacan. Meron po silang mga manifesto na malisyoso yung tintang ni Mr. RT. Oho. Ikaw ba pagsabihan ka, Nelson, isa kang non-performing broadcaster, di ba masakit yun? Ay, oho. Lalo Nagpo-broadcast ka naman at ini-interview mo ko. Opo. O si Katjen, sabihin na walang malasakit. Di ba, libelous yan? Oho. Anong kasihan mo? Sabi nga sa fact checker, false information. Ano ba ang false information? Tayo ay pinalaki ng ating magulang at ng ating mga advisor na nangangasiwa ng banal na aklat na tayo ay maging tapat, maging honest, maging tapat sa tungkulin. May sinumpaat na ayong tungkulin bakit mo sasabihin kami ay ganun? Ay para namang pangalanan niya. Kaya nga nangyari, generic Ayun. Generalization ang ginawa niya. Di lahat, Sino? Kaya pala yun ka sanang itatanong ko kasi binanggit niyo yung kung paano niyo chinecheck yung performance ng mga abogado. Oo. Sasabihin ko sana, ang susunod ko sanang tanong, yun po bang tinutukoy ni Mr. ganito ay Mr. RT, kumusta ang performance? Yung pala yun, Generalize, wala naman pala. wala siyang particular na tinutukoy ng tao Mahirap nga. Wala nga po. Wala nga po. Sasabihin niyo, bato-bato sa langit. Pwede ba yun? Pwede ba yung blind item, kumakampanya siya? Pag senador ka na, kailangan, nakikita natin sa plenary, mga senador, si Senator Minya, madaming dalang papel nun bago mag-ratrat yun di ba? Talagang raratrating ka nun, dala dokumento. Yung mga senador natin, kahit sabihin mo pang si Lito Lapid yan, may dokumentong dala yan. Hindi po pwedeng salita lang o suspetsa lang. Pwede ba yun? Sa batas, hindi po pwede makonvict ka. Mere suspicion, hindi pwede. Yari ka. Pagka ikaw ay abogado, pwede kang madisbar. Libelous po yan Kaya nga, may nagpadala po sa akin ng link na siya pala nasentensyahan ng libel. Kaya pala sa nasentensyahan ng libel ng RTC Court of Appeals At inapilan niya yung civil aspect sa Supreme Court, abogado ko. Parang tinitiis ko na lang. Pero ngayon, ibang pambubuli na po ito buong ahensya na yung pinupulaan niya para din sa isang reliyon. Kapag pinulaan mo reliyon, parang lahat ng miyembro ganun. Hindi. Sumulat po, Chief, sumulat na ba kayo sa kanya? At least para naman malaman niya at makapagpaliwanag po kayo. Para naman maitama yung kanya maling isipan. O kayo po ba ay hiningan nila ng interview? Ayan, Wala, hindi niya ako in-interview. Kaya po nag-press con kami noong Lunes. Opo. Total, yung kanya live sa television channel at sa lahat ng social media. Ganun Doon sa po ba? kabilang istasyon. Doon niya in-announce yung mga bagay na nasa isip niya. Na wala namang patotoo kung sino yung tinutukoy niya. Saang lugar, saang distrito. Ano yung datos niya. Sinong preparal niya ang pinabayaan namin. Kamakailan lamang po, may kapatid tayo sa media, yung kapatid niya nakakulong. 2 linggong nakakulong. Ako mismo nagpiyansa. Kung nagpipiyansa siya ng mga preso, nagpipiyansa din po kami. Kahit wala kaming pondo. Nako, ang problema kasi gusto kasi nila laging viral para alam nyo naman sa social media habang nagiging viral meron hong kapalit na kompensasyon yon na cheap Hindi ko alam sa kanya. Naghihirap ba siya? Kung araw ba ganyan na siya? Ano ba nako, Diyos ko, ang mga nakita kong media na kagaya ninyo nung araw, ganyan na kayo, ganyan pa rin kayo ngayon. Pareho lang ang buhay natin. Sila, di ba dapat magpasalamat pa siya? Kandidato sa maraming salamat sa Public Attorney's Office, lahat ng referral ko, kanilang inaksunan, at hindi ako napahiya sa mga pumipila sa istasyon ko, sa programa ko. Dapat yun. Muasa kayo, patatatagin ko yung kung 2,400 kayo ngayon, buong Pilipinas, 100 milyong Pilipino ang paglilingkuran nyo, dagdagan ko pa kayo ng plantilya. Ayun. Gawa ko ng batas para dumami ang plantilya nyo. Ano po ang mensahe nyo sa kanya? Kasi marami po siyang followers at laging nagna-number 1 ito sa survey. Baka ngayon pa lang inaakala niya, baka akala niya senador na po agad siya.
ay bahala na po ang langit sa kanya. May mga Oh. Pilipino, ang isip lamang nila ay yung pagsikat. Dapat bumalik na po sa panahon na ang magsisenador may alam sa batas. Ayun. Oho. Amang alam sa batas, nagbabasa, Opo. inaaral, sasabihin. Sabi nga sa banal na aklat bago ka magsalita, isipin mo muna yung sasabihin mo. Opo. Hindi pwede bato ka lang ng bato. Aralin mo. Kasi public figure ka Kahit nga kayo po, public figure na rin kayo. Nakatingala Totoo ang mga tao sa inyo. Mhm. Maging maingat. Hindi yung ganyan, banat ka ng banat May isipin nyo, 2,400 na abogado ng PAW tinatamaan niya. Paano yung masisipag na talagang sobrang sipag, masipag na sobra pa? Paano yung mga Opo. staff na maliit lang ang sweldo, 10,000 lang isang buwan? Nag-i-inquest din po yung mga staff namin. Nako. Di po masasaktan ang mga yan? Opo. Kaya kung bigyan ko ng panggasolina, panggastos sa proceedings nila, panggabi, pang Sabado, Linggo, masama ba yun? Ginamit nila ang buhay nila sa tungkulin. Opo. Unfair ho yan. Aha. Talagang dapat matigil na. Ngayon, kung magiging senador siya at kada budget hearing, bubulihin niya kami, handa po ang buong ahensya namin na sagutin siya. Dahil hindi po ganyan dapat ang senador. Ang senador, kumakandili sa mahirap. At yung kumakandili sa mahirap, tulungan mo para makandili niya ang mahirap, hindi tatadyakan mo. Attorney, kasi natatandaan ko, Jen, kapag ka meron kang binanggit na isang statement Oo. at nakasira sa reputasyon ng mga miyembro, for Lalo example, ng isang ahensya. oh, Oo. halimbawa ikaw Pao lawyer, di ba? Oo. Tapos umahaten ka ng mga hearing. Oo. Eh di, aalipustain ka doon, di ba? Oo. Tamad-tamad naman. Pwede ho bang mag-file ng kaso ang mga lawyer ng Pao from Luzon, Visayas, Mindanao na kailangan niyang puntahan isa-isa? Pwede yung magkaso sa totoo lang. Kaya nga sabi ko na lang, alam niyo naman tayo, maganda ang kalooban natin. Tama po. The Public Attorney's Office and its lawyers and staff deserve an apology from Mr. Arte. Kaya ngayon, hindi siya nag-apologize Gina-justify pa ng mga alipores niya na sometime lang daw ang sinabi. Gano'n nga kadalas yung sometime na yon? At sino yon? Oho. Ibig sabihin, lahat ng public attorney suspect, Naku. lahat ng public attorney guilty na. Yun ang mahirap. Absent sa hearing, absent sa inquest proceedings. Diyos ko, ang datos po namin, milyon ng kliyenteng natulungan ng PAW kahit kami ay ganito lamang. Ay. Kinakaya namin. Opo. Ang milyong Pilipino, kahit pandemya, milyon-milyon. Inilabas ko nga po yung datos namin kung gaano karami ang natulungan ng PAW sa panahon ng pandemya. Opo. O hindi pa siya nagbabasa, nasa website po namin, www.pau.gov.ph. At nung pong ngayon pa lang 2022, ano pala ngayon? Ngayon 2021, 2021 last year, naka 9.7 million clients po kami. Pandemya pa. Opo. Ayan na yung 9.7 million clients. Last year po, 2021, lockdown. Alert level 1, alert level 2, MGCQ, GCQ. Nagtatrabaho bukas po opisina namin. Nagsara lang kami nung unang ECQ Nung sumunod na ECQ, nagbukas pa rin kami. At dumating pa nga ang panahon na yung mga hindi bakunado pinag-duty ko dahil lahat po ng bakunado na COVID. Isipin niyo yan, may COVID na nagbi-virtual pa yung PAW lawyer sa bahay. Nako. May oxygen sa bibig, nagbi-virtual. Hindi na namin kailangan ipakita sa taong bayan yun. Opo. Yun na lang pong datos namin. Oho. Anyway, Chief, ako'y umaasa sa palatuntunang ito. Una, na ibigay niyo ang inyong saloobin. Sana man nakarating sa kanya ang mensahe at tingnan natin kung siya ay mag-apology. Maraming pong salamat. Bahagi po kayo ng Salamat aming po. magandang umaga, Chief. Ano po? Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Net25, ang DCEC. Mabuhay po ang ating himpilan. Mga kaibigan, ang atin po nakapanayam ang Chief po ng Public Attorney's Office, Attorney President Rueda Acosta. Ano, ha? Ayun, ramdam natin. Ramdam po namin kayo, Chief. Parang politiko lang, no? Masakit nga naman talaga yun. Ano, ha? Kaya doon sa iba, yung mga politiko, minsan ito lagi natin sinasabi, may mga tao kasi minsan mabilis ang bibig, hindi umaga pa yung isip, no? Masakit po din yung sabihin yun. Ano? Alam mo, yan ang sinasabi na kasi pagka binitawan mo ng isang salita, Ay, oo naman, ay mahirap nang bawiin yan. Ha? Lagi ko narinig kay Katoto yun. Oo, diba? mahirap. Slip of the tongue. Ay, nako. Diba? Basta yun. Hindi ko na...
Lalo na kung makakasakit ka. Totoo, Sabi totoo. nga nila, ang kamay ay maaring makasakit. Oo. Pero mas matinding Mas malalim, makasugat makasugat ang salita. Yeah.